Para may revelation ako. Sige po. Alam mo nang ginagawa ko to. Yung sinabi nila sa akin na gagawin ko to, so tanawagan ako ng anak ko ni Direk Shed, Mama, gagawin mo yung MTV na SB19. Handpick kayo? Oo, secret to. So, secret wala nakakaalam. Talagang di ganon. Tapos, sabi ko, sige. Nung time na yun, nung pinag-uusapan pa namin yan, ang mami ko is okay pa lang nasa bahay. Kasi ang mami ko bedridden eh. Ako nag-aalaga talaga doon. Nakatutok lang ako talaga doon. Pag by shooting ako, nagmamadali ako, pauwi na ako, ganun. So, April 11, namatay yung mom ko. Tapos, ang shoot ko niyan ay April 14. So, nasa wake pa. Sinabi nila sa akin na, i-move na lang daw yung shooting. Sabi ko, okay lang, wag na kasi syempre nakaset na yun eh. Nakaset na yun, marami nang ginastos doon, marami nang hindi lang naman ikaw yung tao, di ba? Dami mga staff na kailangan din ng trabaho. Yung, matapos na to. Sabi ko, sige, tuloy na natin yan. So, tinuloy namin yun. Yung nangyari dito sa, na to, bukod doon sa, yung iyak na yun, na nakita ko yung sulat, ganun, patong-patong yun. Patong-patong yun na habang umiiyak na ako, boom! Gumanon yung utak ko na, oops, eto na yung, nire-release ko na yung sakit ng dibdib ko, yung pain na nararamdaman ko nung namatay yung nanay ko. So, na yun, dire-diretso na talaga yun, dire-diretso. Kaya nung kahit sinabi ni Direk Carlo na cut na, ang haba pa nun. Ang haba nung iyak na yun.